Ang hypersonic missile ng China, bilis at panganib na dala nito, isang banta para sa US. Maligayang pagbabalik mga kanoodles. Ngayon, tatalakayin natin ang isang paksa na nagdulot ng malaking pag-aalala sa mga opisyal ng intelihensya sa buong mundo, ang kakayahan ng hypersonic missile ng China. Ayon sa mga ulat ng intelihensya, gumawa ang China ng mga malalakas at mabibilis na missile. Ang hypersonic missile, umabot ang bilis nito hanggang 6,500 miles per hour para sa DF-17 at sa kanyang mas bagong versyon, ang DF-27. Ang mga missile na ito ay nagdudulot ng malaking hamon dahil sinabi ng China na halos hindi ito mahuli sa bilis. Kilala bilang Hypersonic Glide Vehicles o HGVs, lumilipad ang mga armas na ito sa mas mababang trajectory kumpara sa mga tradisyonal na intercontinental ballistic missiles na nagpapahirap sa pagtukoy at pagsira sa kanila. Ang China ay partikular na nagdisenyo ng mga missile na ito upang salakayin ang mga aircraft carrier, tulad ng HMS Queen Elizabeth at HMS Prince of Wales ng Britanya, na may saklaw hanggang 5,000 miles. Ito ay nagdudulot ng direktang banta sa seguridad hindi lamang ng UK, kundi pati na rin sa kanyang mga kaalyado. Bilang tugon, ang UK, Australia at ang Estados Unidos sa ilalim ng AUKUS Alliance ay agarang naghahanap ng mga preventibong hakbang upang labanan ang dumaraming banta na ito. Ang paglaban sa mga hypersonic missile na ito ay isang pangunahing prioridad para sa AUKUS. Gayunpaman, hindi lamang ito tungkol sa paglaban sa mga missile mismo. Ito rin ay tungkol sa pag-target sa mga mekanismo ng paghahatid, kasama na ang mga sistema ng pagpapalabas at mga base. Samantalang wala pang hypersonic missiles ang Britanya, ang Estados Unidos ay nasa yugto ng pagsusubok. Samantala, ang Russia ay nagsimulang mag-deploy ng mas hindi gaanong sophisticated na bersyon ng mga armas na ito na nagpapakita ng lumalaking trend ng hypersonic technology sa modernong digmaan. Mayroon ding banta na gagamitin ng China ang mga missile na ito na posibleng may armadong mga nuclear payload laban sa mga naval na puwersa ng Estados Unidos at UK sa South China Sea. Sa patuloy na pagtindi ng tensyon, malinaw na ang karera para sa dominasyon sa hypersonic ay nagsimula na. Paano tutugon ang pandaigdigang komunidad sa dumaraming bantang ito? Salamat sa panonood sa atin ngayon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang mga balita tungkol sa mga issue sa pandaigdigang seguridad. Hanggang sa susunod na mga video, manatiling ligtas.